kahapon. Sa piling mo, di ko mawawala ang korupsyon. Tayo na, Pilipinas, tayo na pinagbago. Hawak kamay tayo para sa pagkasenso. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo. Duterte, para sa tunay na pagbabago. Please be seated. For the welcome remarks, let me call on Ambassador Mary Jo A. Bernardo Aragon. Mahal na Pangulo, Rodrigo Roa Duterte, members of the Cabinet, Senators, distinguished guests, ladies and gentlemen, isang magandang gabi po sa inyong lahat, maayong gabi sa inyong tanan. Mr. President, this is indeed an honor and pleasure for me to welcome you to this gathering of Filipinos here in the Kingdom of Thailand. And we have about 16,000 in the Kingdom of Thailand. They are mostly in various professions, in the teaching profession, managerial in the hotel and hospitality profession. They are well liked by their Thai employers because of their competence, integrity, and professionalism. Ang ating po mga kababayan has come all the way from the north, northeast, central Thailand, as well as from the south, to come and meet and see you, Mr. President. Mr. President, Mr. President, Mr. President, I just want to take this opportunity, allow me to take this opportunity to thank all our kababayans who have come from all over the Kingdom of Thailand, and also for many of the volunteers who have helped us to make this event a great success.
I know they are all waiting to hear from you, Mr. President. So we thank you that you have made your time for our kababayans here in the Kingdom of Thailand. Maraming salamat po. And now, ladies and gentlemen, to introduce our guest of honor, may we call the Secretary of Finance, Secretary Carlos G. Rodriguez III. Fellow Filipinos, colleagues in government, distinguished guests, ladies and gentlemen. It is my honor and privilege to introduce to you the 16th President of the Republic of the Philippines, Mayor Rodrigo Roa Duterte. Thank you. Kindly sit down. I am really very happy to see you. Totoo lang. In one of my speeches, when I was campaigning, and I was asked, why am I here? I said, because I love my country and I love the Philippines. Andito po kasama ko si Acting Secretary sa Department of Foreign Affairs, si Enrique Manalo. Rique? Para malaman ninyo. Ito po'y may hawak ng pera at tawa ko nga sa kanya, wag na kasi sa... But, you know, this guy is a billionaire. Bilyonaryo to. Kababata ko to, and he was even the valedictorian sa kindergarten. Hanggang nagtapos siya sa Amerika, naluma niya yung mga gagong Amerikano, valedictorian rin siya. If you're in Davao, he owns the Marco Polo. Small time lang. Ako nagpapagawa ng motel, hindi pa tapos. 3 kwarto lang. Then you have, well, of course, maraming taga Cotabato, North Cotabato dito. Mayor ninyo Samlang, naging gobernador. Bauliti, ara si Manuel Peñola. Di kagamay-gamay lang, pero damo sang improvement ng North Cotabato. You know, North Cotabato, in about 20 years, will overtake the domestic economy ng Davao. Nandyan sa inyo lahat eh. Alam mo, ang kayamanan ng Pilipinas po ay lupa. Agricultural base talaga tayo. You know, Mindanao is not a victim of typhoons unlike the other areas of the Philippines. And you can be very sure, ang hardworking kasi dyan, ang pumasok na talagang basta may lupa, mga Ilocano. Sila Ilocano. Sila yung, hindi yung mga Ilonggo, gaaway, Kubae, grabe, parage sa kaktibolt at bongbong. Di damo sila sa Dajangas, that is Jensan. And the language there, the dialect, if you may, talagang Ilonggo. Pareho ng Ilonggo dito sa Visayas. The only problem mga Ilonggo dyan, hindi napunta talaga yung lugar na. They were the descendants of yung pumasok ng mga tatay at nanay ninyo. Some of them, swerte sa buhay, got rich.
They have houses there, but yung karamihan, kagaya rin ng mga Bisaya, yung migration ng Mindanao, marami kasi dito, Longgo, Cebuano, Bulanon, Leyte. Yun ang bumaba. And they had their dreams na kung pumunta sila doon sa Mindanao, the sloganeering was, "Go to Mindanao because it is the land of promise." Actually, it was really a conflict, a land of conflict. You must understand now that hindi naman tayo nililang. But unang pumasok kasi, ang Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. But Mindanao, when Magellan came in, ang Mindanao, Islam na. Because they were part of the Sri Visayas Empire of the ancient Malay. So yung teritoryo talaga na yan, kanila talaga. Ang problema, pagdating ni Magellan, dala niya yung reliyon, saka gobyerno. Tapos, yung una niya yung Visayas hanggang Luzon, tapos sinali niya yung Mindanao. Mindanao lumaban, panahon ng Kastila, lumaban panahon ng Amerikano, a lot of killings there kasi sila yung may kanyon pati baril. It's the first time nakita ng Pilipino yung baril. So, yung historical paghinakit ng ating mga kapatid na Moro, nandyan yan. Parang inagaw ang lupa nila. Kasi hindi nga parte sa... Ito ang mga Visayas, pati Luzon. Kaya tayo naging... I have nothing against religion. I am a Christian. But that is really the truth. Para maintindihan ninyo kung bakit hanggang ngayon may gera. And that we are trying to solve the problem. Okay na ako kay Salamat. Okay na rin ako kay Normie Suare. Ang problema, pumasok ang ISIS. Ginawa si Hapsilon na parang chairman dito. Parang sige, ikaw yung representative namin dyan. And he was into Cotabato. And there was a lot of fighting last month. Napilitan na ako because usually yung mga eroplano na may bomba, hindi ginagamit ng rebellion lang. Baril-barilan lang. But at this time, because they were already occupying Butig, sabi ko, bombahan na ninyo. And I am willing, marami na tayong mga jet, may 4 tayo na talagang bago. At pinapalipad ko nga buong Pilipinas para makita ng eroplano. Makita yung eroplano ng Pilipino na mayroon na pala tayo. We have a lot of... next time, pag nandoon kayo, pasakayin ko kayo dyan. Magdala ka lang ng parasot kay ihulog kita dito sa Bangkok para libre na. Yun ang nangyari. Yun ang problema ng Pilipinas. Now, let me explain muna bago ako why I am here. I am here because kayong taon na ito, tayo ang host country. At chairmanship ng ASEAN, tayo, ako. So, kaya nag-ikot ako sa lahat. Laos, Malaysia, lahat yan, Cambodia. Ito ang last leg ko. Sinireserba ko talaga ang Thailand. Kasi hinintay ko kayo na para alam ninyo na magdating ako, magpaganda kayo na lalo na. Gaga ka, walay ako sa asawa ko. Baka makabaon pa ako dito. But anyway, yun. So, tayo yung host country, pinagpapasyal ako, ano ba ang gusto mong ilabas doon sa ating summit? Ikaw ba, ano bang paghinakit mo? Para
plantsahin ko na ang program, ang agenda, para pagdating ng panahon, smooth sailing na. Ganon. Ito ang Thailand is the last of the ASEAN member state na binisita ko. At dito ko talaga nakita na patunayan na marami talagang maganda sa Pilipinas. Kayong mga magaganda, bigyan lang niyo ako ng mga 3 years and things will improve. Nung tumakbo ako, wala akong promises except for a few. Hindi ako mga infrastructure, gano'n, wala. Basta ako, ang una ko sabi ko, before that, pasalamat ako sa pagbigay ng panahon, the Royal Thai Navy for allowing us to use this room. At yung pag-imbita nila sa akin. Ngayon, ang unang promise ko is no corruption. Drug, criminality, at i-improve ko ang ekonomiya. Ginagawa ko lahat yan. Dilo, halika, bigyan mo ako ng kindim eh. Nakagat ko ang anak kaya, ha? Akyat ka, Dilo, akyat ka. Come, halika. Si Sofia. At police aid ko siya. Police to. Oh. Kita mo na mga aid ko, ha? She was a contestant ng Miss Earth. Finalist siya. Finalist. Taga Baguio. Taga Baguio, kababae niyo to. At gusto mo silang i-greet? I-greet mo. Hiya ka sila. Ay, walang kumusta kayo? Hindi na, i-greet mo. Ilokana ka lang. Naimbag nga rabii ka na kayo amin. Gusto pa ninyo ng isang maganda? Oo. Sana yung yawa na wala ba? Yung nurse ko talaga. Saan ka naman? Nagtago ang gaga. Halika. Balik ka. Kaya mo, kung ba naman ikaw, Presidente, hindi ka mabuhay? Salita. Kaya mo, hindi mahihain to. Yan ang nurse ko. Mayat, dala nilang. Nakagat ko talaga yung. So, ngayon, sabi ko, nag-umpisa ako, ay in all honesty, anak lang rin ako ng mahirap. 72 years old na ako. Wala na akong, give or take, 5-7 years, wala na ako. For 24,
Hindi, wala na ako. Nag-asawa na ako niyan uli. For 23 years, mayor ako ng Davao. 4 years ako congressman. Ang hangarin ko lang po ang bayan ko. That's why I said no corruption. And there will be no corruption. Kaya ako nandito nakipag-usap sa mga negosyante sa Thailand. And I assure them, Thailand is our good and loyal friend. Pareho tayo. Mahal natin ang Thailand. Ang Thailand nagbigay sa atin ng hanap buhay. They provide us the employment, and so we should also, in return, sabi ko, we will be your loyal friend and we will support you all the way. Corruption, noon sa NEDA, yung mga it takes them about 1 year, 2 years mag-process ng papel ng mga bagong negosyo. Dito sa panahon ko po, 1 month. 1 month lang. At yung mga permit, 3 days lang. Yung BIR, baka pwede na by the time you go home, text na lang, online na ang mga ninyo. Hindi na kayo magpila. Sa labor, pati overseas, sinabi ko, I do not want to see the Filipinos queuing yung naglilinya. Hanapan ninyo ng paraan. And today, I have been ordered pati yung overseas at saka yung mga marino, yung maritime, yung mga iba ang kanila para madali. Hindi na kayo lalabas ng overseas building. Doon sa labas, meron ng BIR, NBI, ikot ka na lang doon, tapos dalhin mo. At kung mag-uwi kayo ngayong Pasko or whenever, I have prohibited customs magbukas-bukas ng bag. The usual excuse is search. Alam mo, galing eroplano yan, magdaan yan doon sa baba. Meron na pong x-ray doon. Kaya kung may tinago ka na boyfriend mong binalot mo, mabagkikita na yan doon. Sabi ko, kasi marami nga yung bagahe. Dito itong mga biyahera. Ilan lang man yung kapital niyan. Kaming mga congressman, mayor noon, pagdaan namin, may salot pa ang mga yawa. Pati doon sa mga mahirap, kalkal ng kalkal, tapos kinukuha yung alam mo kung bakit ganito tayo? Because you are not assertive of your rights. Ayaw mo kasing magsabihin na porsigido ka. Pagsabi ng binose mo, di ba sabi ni Duterte, hindi buksan yan? Wala akong tinago, hindi ako nag-smuggling. Yung 4 ko na maleta, puro regalo ko yan, puro kita ko yan, mga damit ko kasi sa Thailand, mura. At kung hindi ka ulol, mag-bad roads ka, nabalatan eh. Kaya dumudugo kasi, kaya ko ng it could taste is salty. Sabi mo, pag hindi ka ulol, siyempre pag uwi ko, magregalo ako sa nanay ko, sa tatay ko, sa mga kapatid ko. Part yan sa hanap buhay ko. Huwag mong galawin. Sabihin, ma'am, ito lang lahat. Hindi, may 20 pa doon, papagda. Huwag mong biglain.
Eh kung papasok ka lang naman at hindi ka biyahera, ibig sabihin, it is not for commercial use or purpose. Kasi yung mga TV na minsan there was a rocko there kasi nakita o kasi from the Middle East. Yung TV niya hindi na nga nakabalot eh. Karga-karga lang yan. Nilagay, maliit lang. Gusto titirahin. Sabi ko, nagpakilala ako. Sabi ko, address si Mayor Duterte ako. Kung pilitin mo lang yan, ako na magbayad, palusutin mo na. Kaya sabi ko, magkano ba yan? Kung gusto mo, bilihan lang kita ng iyo bukas sa Sony. Wag, putang ina mo, sipain ka naman yan. Kaya sabi nila nagmumura ako, importante yan. Sundin ninyo, pero wag dito. Kuting sa Pilipinas, pag sabi mo may punta ka ng BIR, tapos maghingi, sabi mo, putang ina mo. Binabayaran kita sa sweldo mo. Bakit mo ako ganunin? Pagod ko yan. Kayo gusto ninyo magkapera libre. Eh putang ina, mag-away tayo nito. You know why? You create a scene. Mag-iskandalo ka kasi dadating sa akin yan. Eh maraming mga naghihintay kung anong mga kaso, mga human. Huwag lang yung human trafficking ha. Talagang kasama ka doon sa EKJ. Huwag yan. Bawal talaga at ayaw ko yan. Yung iba kasi may nirecruit sa Davao noon when I was still mayor. Very early on, may nirecruit doon na 3 taga-Turil, 2 taga-Padada. Putang ina, hindi na malaman kung saan na. And that was about 20 years ago. We are not sure if, we do not know whereabouts they're still alive or patay na. Or where they were sold to the slave markets in Africa. Kaya ako nasasaktan. May gusto akong sabihin sa inyo, ang problema kay Covered National. Ganon na lang ang sama ng loob ko yung kita kong mag-suicide, tapos panunukin mo muna ako ng laway. Yung marinig ko na nagtatrabaho for 2 hours, 3 hours, ang tulog lang nila, tapos ang pagkain lamaw. Kasi may lugar, alam na ninyo kung saan, ayaw ko magpunta doon. Tapos kung walang maid yung kapatid o hiraman, tapos maglinis pa doon sa bahay ng son-in-law, maglinis pa doon. Kaya ang tulog. Tapos ang 2-3 oras. Pagka gayon, umuwi na lang kayo. Tangina, umuwi kayo. Ako nang bahala sa inyo. Pag maganda ka, house and lot na lang diretso. Ang problema kung magsabay kayo, puro kayo maganda dito, magtayo ako ng barangay. Barangay na walang ligayang katapusan. So dito tayo uli. Nandito sila lahat. Kumpletuhin ko na lang bakit tumindig. Meron dito si Secretary Delfin Lorenzana. Cotabato to. I was a young mayor then. Siya yung nagdala ng Ranger 2nd Regiment Battalion sa Davao City. Noon, ang
ano ko, bakit nawala na ang buhok niya kaagad? Totoo man. Dumating yan ng Davao, mga ranger, naka-uniform yan, military talaga. Nasuklay, tapos nakabiray. Sir, believe ako, kilala, si Pastor Kibuloy, classmate pala niya sa Notre Dame, Cotabato City. Siya may sabi na kinuha mo yung valedictorian yan sa panahon namin. At sa PMA, valedictorian din siya. Of course, ang ating ambasador, kilala ninyo, bihira ano. Si Ramon Lopez, ito yung Go Negosyo. Ang programa ko kasi, bilyon to binubuhos ko rin ang pera dito. Yung small scale, medium, bigyan ka ng konting pera, 500,000 o 300,000, tapos turuan ka muna kung anong gusto mong negosyo. Ang gobyerno mag-aral para sa iyo. Kung saan ang ganon, ang market, pwede ba? You have no way of knowing the wherewithals of the business that you'd like to enter into. So kami na ang mag-research para sa siya. Sige, ito yung napili mo, ito yung pera. Alam mo kung yun yung pera. Baski na sabihin mo wala ka ng planong magbayad. Mahirap mag-collect tayo. Now, when you have this one, it's billion. Kaya, it's going on at a fast rate. I would like really to help this one. Ako, presidente ako para sa maliit. Hindi ako presidente sa... Hindi nila kailangan ako sa totoo lang. They can run on their own even without hindi na security, marami silang ang maliliit ang ano. Yan ang message ko sa Davao for the last 22 years. Ang Davao, kita naman ninyo. Kaya mga taga Davao. Hala, kadaghan! Davao, stricto ako masyado. Wala masyadong druga. Wala masyadong krimen. Kikrimen-krimen ka, patayan kita, putang ina mo. And what I promised to the Davaoans, nandyan sila. Sabi ko sa mga kriminal, nandyan sila, you ask them, do not destroy my city. And do not destroy our daughters and our sons. Pag ginawa mo yan, papatayin kita. Totoo. That was my promise. I could not have a different. Huwag kaming kunan ng pag-asa sa mga anak namin. Kaya putang ina ninyo, hindi ninyo naalala ito. Mahirap lang kami kung nakikinig kayong mga yawa. Kaya namin pinapaaral yan, kaya ito sila lumalabas ng bayan para makatulong doon sa mga kamag-anak nila. Kaya para makapag-aral yung mga anak nila. Ngayon yung mga durugista, nagpakakamatay na nga dito, pagkatapos, pag-uwi nila, nakadruga na o hindi na disgrasya ng rape o pinatay dahil sa druga. Yan ang ibig kong sabihin, papatayin ko talaga kayo. Because it is not fair at all.
estimated is about 4 million already addicted. At ang mga ilan dyan, may liki na, Bisaya, may crack na. So, papaano yan? Pagkatanda namin, makinig kayo mga taga-Pilipinas. Ayan eh. Sino ang magbili ng aming lugaw at isusubo sa bunganga mo? Sino ngayon ang magbili ng medisina ko at magbili ng oxygen para ako mabuhay ng ilang araw pa? Sagutin ninyo itong mga putang ina kayo, talagang papatayin ko kayo. Who's gonna answer for that? Destroyed life. You use it for 6 months to 1 year. It will cause your brain to shrink. Pagka lumiit na yung utak mo, wala nang rehab. So may anak ka na inutil, minahal mo, ayaw mo ipakagatin ng lamok, nagwawala pa yung tatay kung anong nangyari. Tapos ganon ninyo, tapos marami kayong human rights dyan. Patay. Putang ina, maraming namamatay. Sa kulukuhan na. Ba't may sino ba may sabi sa na pumasok kayo? Ngayon, itong mga biktima mo, ginusto ba nilang mamatay? Gusto ba nila alam kung anong suit nila pag uwi? Basta na lang saksakin, rape. Sinong may gusto? Sila ang gusto nila kasi gusto nila yung droga. And they went into it voluntarily. Paano yung mga anak nito ngayong tapos basta ilulong lang yung droga tapos itong mga human rights magdating ipakulong ako. Putang ina. I'm willing to rot in prison. Payag ako nga. Huwag mo lang galawin ang Pilipino. At saka ako, sabi ko, I will kill you. Ako. Sa awa ng Diyos, wala pa akong pinatay hanggang ngayon. Ewan ko, siguro, mga pulis rin. Sabi kayo ng totoo. Hindi lahat namatay sa akin. Huwag kayong maniwala. Huwag kayong basura ni... Kilala ba ninyo si Trillanes? Anong ginawa ng putang ina niya? Di ba nagrebelde? Diyan sa Makati, nagwarawara ng mga baril. Nagmarcha doon, inagaw yung Peninsula na hotel. Nagbarricade doon. Pagdating ng pulis, ang mga duwag ng ulol, nagsurrender ka agad. Tapos naging senador, akala mo nagmamakalinis ang gago. Nagkokolekta yan sa mga malalaking negosyante. May parang yan lang ang abogado na hindi abogado. Abogado may retainer yan. Totoo yan. Ang mga malalaking negosyo. Natatakot sa kanya. Pagkaduwag niyang putang ina, matakot kayo. Pagdating ng pulis, surrender ka agad. Akala ko ba makipagpatayan ka? Yan ang una. Sino ang sunod? Dilima. Gusto ako ipatanggal. Anong ginawa? Yan ang tragedy, sabi nga nila. The tragedy is, siya yung Secretary of Justice. Hawak niya yung prisuhan. Siya mismo went into trafficking. No bail yan. Kasi sige sulat, sige mura sa akin. Ayaw pang admitahin.
ng free advertisement ng ASEAN, sarili niya. Sabi niya, hindi yan ako. Pero yung aso na palakad-lakad doon sa tabi ng kama, yung aso niya, yung dala-dala niya kung magpunta siya sa labas. Pagka na lang. Alam mo, hinahanap ko talaga. Wala akong nakita sa Pilipinas. Hinahanap ko yung babae na napakakapal ang muka. Siya lang. Alam mo, lapitan mo yan, laslasan mo ng blade, hindi tatalab. Alam mo? Buhusan mo, asido yung muka, gano'n lang yan. Baliwala eh. Sigurado man, pag, siyempre sa edad, medyo mauna ako. Sigurado, ako wala naman akong ambisyon. Impyerno talaga ako. Yan ito. Pero maghintay ako sa kanya pagdating niya. Bihin ko talaga, Senyor Satanas! Dumating na ang rainang hinihintay mo. Totoo man. Yan. Kami pang kasalan na si Bit Aguirre pa na classmate ko yan. Cum laude yan sa law school. Kami ba naman mag-imbento ng basket to man totoo. I will never, yung ganon lalo na babae mag-imbento ako ng story. Hindi talaga ako papayag sa kanila baski sino dito sa cabinet. No, do not do it. Huwag yan. Mag-imbento ka ng kaso, ganon. Tapos Nobel, pakulong mo. Ngayon, mag-isa siya. Kaya sabi ko, yung mga gwardiya na polis, huwag kayong lumapit dyan, ha? Huwag kayong magpakita dyan sa silda palakala. Palayo kayo. Doon kayo sa ibang priso. Ma-issue pa tayo niyan. Yung gwardiya pati yung driver, lahat na ratsada. Mabutit na lang, hindi siya nagpasyal-pasyal ng Davao. Kasi kung gabi na't wala na akong mahanap na iba, na. Sorry na lang. Nandito po yung sabi ko sa SMSA. So, maybe mag-query kayo. If it's high time to you to go home, tapos may konting pera ka, iduduble namin yan. And, pero na nyo yan, pera namin. Tapos, kasama ko po yung legal presidential advisor, si Panelo. Sal, tumindig ka naman. Para makita na. Naka-scarf pa. Hindi, ito wala yan, hindi yan, lalaki yan, fashion, lang talaga. Fashion conscious lang yan. Mayaman to, mahusay na abogado to. Sa practice lang niya, ito, mayan. Tingnan mo yung sapatos niya. Tingnan mo.
Kilala niyo? May kabayo ba dyan ang Navy? Biro lang yan. Alam niya, biro lang. Pero talagang, totoo, sa lahat ng passion niya. Kagabi ba naman doon sa reception? Dito. Atin natin. Style talaga yan sa Laos, ginawa yan. Nagbarong ba naman walang undershirt? Ito, wala itong sa loob. Ito. Tingnan ko, malaki pa naman yung niya sa tuto. Medyo may kalakihan. At nandito po ang ating National Security Advisor, yung tiga sa akin. Araw-araw yan. Ito, ganito nangyari. Galing Pangasinan to, si Secretary Hermogenes Esperon. Panahon ni Arroyo, he was the presidential, tawag nila yung battalion group nila. Tapos nag-isang chief of staff siya. Nandito rin si Ambassador Aragon, kilala mo ninyo yan? Hindi nyo kilala, hindi na kayo makauwi. Secretary Aragon, tapos isa for the longest time sa TV. Okay. For 40 years, 30 years na, Itbulaga. Senator Soto. Isip ko na lang kung maraming magaganda palagi yung mga nila sa Itbulaga. Sa awa ng Diyos, yung iba, walang awa ang Diyos dyan. Diyan, playboy. Lahat naman kami. Lahat naman. Ako sa totoo lang, 2 ang asawa ko. Nung pag-oath ko, walang siyempre 2 ang asawa. Nanay ni Inday, bugbugin ka pa noon so, yung nanay ni Inday, pati yung nanay ni Veronica nandyan. Sabi ng, 2? Ayaw mo pa yan? Kung ang jeep, may reserva jeep lang yan. Lalo na tao. Hindi ba kawagalit yung si Inday? Dahil biro lang ang nanay niya eh. Yun ang mayor ngayon ng Davao eh. Nakita ba niyo si Inday nung binugbog yung sirip? Ganon yan, baski kanino, baska ako, tahimik ako dyan. Totoo. Pag yan ang nagsigaw-sigaw sa keep quiet kami lahat. Ako, ayaw ko kasi anak mo eh. Talikod na lang ako. Tapos may isang bisita tayo dito. Mag-asawa sila. Mabait. Itong 2. Talagang parang ideal husband and wife. Matrabaho, lahat na. Matyaga. Si Senator Alan Peter Cayetano. At ang asawa niya, si Mayor Lani ng Taguig. Nandito, Lani.
Ewan ko, nandito si Congressman Velasco. Ay, ito. Nandito si Marinduque ito. Ang kanyang misis. Andyan, nakaupo. Tumindig ka nga. When? Yan. Tumahirap ka sa kanila. Ah. Nandito si Presidential Advisor sa negosyo. Nung mabuting gawin dito sa makapagpirahan ng Pilipinas. Si mahilig to sa noon, kilala niyo to, si RJ Jacinto, yung singer, rock star. Nandito rin, Ilocano to. He was for the longest time, kinuha ko sa Chief of Police, tapos naging Regional Commander, tapos sa panahon ni Gloria, naging siyang Directorate. Taas yung minabot ni Director sa PDEA to. Ito yung sa druga. Ayan, Philippine Drug Enforcement Agency. Nadala ko siya para pag-aralan talaga niya ang sitwasyon natin, pati ang mundo. Si Police General ito, Isidro La Peña. Pag Pangasinan to, si Sid. Ngayon, nandito si Arnel del Barrio. Wala dito. Ito yung natin, kasi yung Pilipino. Bigyan mo karabaw, gagamitin. Pagkapista, puta na pista. Tama noon si Mang Lapos, Senator Mang Lapos, many years ago, almost more than 60 years, 70 years. Para lang dyan sa pista. Titipid na nga para lang makabili ng feeds ng baboy. Tapos, kainin lang sa isang araw. Kung wala ng iba, yung binigyan mo ng, sige, bigyan ko kayo ng karabaw, lupa mo, ganon. Pagbalik mo, sana ang karabaw? Sir, kinatay namin kasi wala kami pampista eh. Itong Pilipino, wag din niyo akong masamain ha. I'm just talking to you as a Filipino, not as a president, no nothing. Itong reliyon natin. Dapat itong simbahang Katoliko, matuto na sila. Pinaglalaban kasi nila yung magsabi na magturo ang gobyerno, may kondon kung gusto mo, sabagay walang sarap yan. Parang kindiya na binalot mo, hindi mo tinanggal yung balot, yung plastic lang kalaban mo. Totoo yan, huwag na tayo magbulahan. Itong simbahan, they are resisting yung family planning. Libre na, ako nagbibigay ako sa Davao noon, libre talaga. Pati sino yung magpa-ligate, I give her 5,000. 5,000 ako, tapos yung 2,000 bayad niya sa doktor. Madali lang, basta may galawin lang nila doon. Tapos yung 3,000, hindi mo siya makatrabaho, kanya na. Alam mo, yung mga kasulatan, I will not mention a particular manuscript, pero yung mga sulatan ng gano'n, they were written by nomads almost 4,000 years ago. Hanggang ngayon, sinusunod na.
Walang ginawa yung mga buang kung magsulot lang ano ang bawal, ng bawal, sige bawal. Puro bawal. Ngayon sabihin mo na natural lang sa kalendaryo. Kaya mabenta yung kalendaryo kasi diyan nakatutok yung saan ka pwede, saan ka hindi. Mga Uyanggorin hardware na kalendaryong Philip mo. Iyang sekso, instinct yan. Kaya mo yung aso, mga iskandalo, diyan mismo sa tabi ng daan. Instinct yan eh. Ngayon, hindi mo mapostpone ang libog sa kalendaryo. Totoo. Ibig kong sabihin, bigyan ninyo ng panahon na isip. Yung things that are not good for us anymore, even on religious matters, bitawan ninyo yan. Walang naitulong, 110 million tayo. Kaya ako umiikot sa mga ibang bayan para lang may magnegosyo at ang mga tao makapagtrabaho. Kita mo kayo, lumalabas. Ang dream ko sa Pilipinas, hindi ko na maabot yan, pero umpisahan ko yan. In about 10 years, hindi na kayo lalabas. Pero huwag kayong masyadong paraming Pilipino. Kasi kung mga naka-6, 7, 8, ay anak ng putulin ko yung utin mo. Walang trabaho. Anak mo, 6 po, hindi ng trabaho. Lalo na babae, sabi ko, ako, baski itong mga pulis, tanong mo, pagka yung nanganak lang, tapos nag-report sa akin, umuwi ka. Sabi ko, umuwi ka, sabihin mo sa commanding officer mo, ako nagpo sa'yo. Umuwi ka, tapos igatas mo yung anak mo sa sarili mo. Because ang gatas talaga, ang nanay, sa nanay, walang makatalo. Kasi yung antibodies, yung mga substance, mga elements na, hindi ba baka, baka paglang, may panahon sa tulog ng mga anak ninyo, palakihan mo yung, baka eh. Huwag kami anak mo na baski mali na, butang ina, tao yan. Totoo, yung bago ko, nasabi ko, umuwi ka. Yung security ko, nanganak lang, 2 days after ko putang. Kaya lahat kaya sa Davao, tanongin mo ang taga Davao, meron doon sa Davao, ang para sa bata. Kung ikaw nasa trabaho ka gobyerno, ibigay mo doon. May mga nurses, lahat, doktor. Kompleto yan, maraming kama. Tapos sa baba, laruan. Rubber lahat para walang untog-untog. Iwan mo yung anak mo doon. Tapos lumabas ka lang ng opisina, padudo mo ang anak mo, yung sarili mong Ganon ako magpatakbo ng gobyerno. Kaya nga siguro na hindi rin ako natatalo. Dahil yung mga diskarte ng Kaya ako rin, umuwi rin ng bahay, magdudo rin. Sus, bakit ba tayo magbulahan? Minsan sa opisina, wala ng tao, alas 3, alas 4. Uwi na tayo. Bakit ang bata ba marunong magdudo?
Ang problema, kung nanganak yan, huwag ka may pag-contest, maubos eh. Reserva mo lang sa ibang panahon. Nandito ba si Senator Villar? Sir. Sir, sorry talaga, sir. Alam mo, hindi ko sabihin kasi nandito siya. Isa sa pinakamabait na tao. Wala ka mo. Hindi marunong magmura yan. Naging speaker namin yan. Ni minsan, hindi ako nakikita. Naging congressman ako, panahon niya speaker siya. Wala akong narinig na mag-init yung ulo. Wala yan si Senator. Isa sa para sa akin na pwede ako magpakamatay sa kanya. Totoo. Kasi mabait eh. Yung kriteria is, pwede ko siyang patayin kung may panahon. Ganun lang ang vibe kasi malaki ang respeto ko kay. Naging boss namin eh. Tapos minsan, punta kami ng Middle East. Hindi yung tulog mo sa ilang hours yan. Mga London, Heathrow kami. Galing kami ng Saudi Arabia. Long flight. So ano na lang ang posisyon namin. Ganon. Tulog yan ha. Tapos magising ka na bigla. Minsan nagkaharap kami. Yung hindi namin alam, pag gano'n ang posisyon mo, kasi hindi naman komportable yung upuan eh. Napa-atching ako. Alam mo naman yung laway ko, dala-dala ko doon sa airport. Pag si speaker, yung habol, tumalikod sa sir ko, sabi sir, sorry sir. Pero nasapot talaga, nakagano na. Now, maghanap kayo balang araw ng tao. Ako, hindi ako nagkakampanya. Baski hanap kayo. Tingnan mo muna si yan ang mga mabait yan. Senator Villar, to si Alan. Sayang lang yan. Yung babae ang pinili ninyo. Oh. Apurado, gusto ako paalisin mo. Hindi pa nga ako dumating isang taon dito, paalisin mo na ako. Sige, dalaga man siya. Sige, pakasalan mo ako. So, dalawa na tayo dito. At least hindi ako mawawalaan ng bulong na ako sa iyo. Nagmamadali. Mamitay ka. Magkapang ginawa sa bayan. Yan ang, dito tayo sa corruption, wala. Be assertive. Be vocal about it. Kung pinipilit ka ng ganon, sabihin mo, alam mo, if you insist, sisigawan kita dito. Mag-iskandalo ako. Lahat ng mga taga-gobyerno ayaw ng ganon. Takot. Kasi magsigawan na magdating yung mga polis, magdating ano nangyari. Kasi may mga putang enan to. Pati yung mga perfume ko na nagamit ko na. Sino ang mga gay dito? Kayo mahiya. Huwag kayong mahiya kasi bakla ako noon. Sige na. Palit-palit ang panahon eh.
ano pa, pero nung nakita ko na mas marami ang maganda, kawawa naman. Alam mo, sa buhay na ito, ang regret ko, napakamaraming magandang Pilipina. Wala lang talagang panahon na. Gusto kayo, walang panahon eh. Paano? So many beautiful women, so short a time. Kina-criticize ako ng yung mga women. What's wrong in appreciating beauty? Kasi daw, kung ginagawa ko yan, hindi nila alam, may istorya yan. Talagang kasintahan ko yan noon. Yung ganon, pabiro talaga kami kasi hindi nila alam. Basta may ano kami, huwag na, baka ayaw ng babae kasi dalang. Kaya sanay ako patay ito ng mga pulis na ginhampas ko yung puwit niya ng, Ano yan eh, ayaw niyang gusto ng behavior ko, di wag. Pero talaga tumaano ako, mabiro ako. Meron daw babae ganun na pinilit ko mukha ko. Ko lang, niluluko ko yun. Dito tayo sa droga. Itong droga, walang compromise dito. Kimamatay ako sa trabaho o mabuhay ako, I go up or down pagka-presidente ko sa issue ng droga. Walang compromise dyan. Killings, it will continue. Maybe bloody. Pagka lumaban kayo sa pulis, at tapos ang pulis na paalanganin sa buhay nila, tapos inaaresto ka. Kimakita ko ng pulis patay, mag-init pa ang ulo ko. And I am losing on the average 2 policemen a day sa Pilipinas. Patayan. Sabi lang, EKJ, bakit ang pulis? Tang-inang military, I have about 39 dead soldiers so far. Sa Mindanao, pag nag-raid yan ng laboratory itong mga to, ang kaharap nila masinggan. Because it is fueling yun ang nagkaano sila para mag-raise ng pera. Para mabayaran yung mga fighters nila. Alam mo, pag huminto ako dito, disgrasya ang kabukasan ng mga anak natin. Pag umatras ako dito, patay. Doomsday yan. So sabi ko sa kanila, the campaign against drug will continue. And as much as possible, we'll do it legal. Pero yung kamatayan ng tao, basta nandyan, it will continue. Until such time na wala ng drug lord, pati wala ng runner-pusher. And it will last, if need be, until the end of my term. 5-year term. Makulong man ako o anong gusto nila, they can do it. I am ready to accept the consequences. Wala akong problema. Itatayo ko yung buhay ko dyan. Pasabi ko nga, I will put at stake my honor, my life, and the presidency itself. Mabuti ang magklaro tayo. After 6 years na wala ako dyan, bahala na kayo. Alam mo ganito yan. Kung may droga, walang runner, nasa bodega lang, takot lahat, mag-behave lahat, walang problema. Hindi niya mabenta, puta maabutan ko pa siya, papatayin talaga kita. Ay anak ko, maniwala ka. Kung ako maabot ng ganon,
ayaw ko lang ikwento sa inyo, talagang yayariin kita. Ng mga tonelada, pag naabutan kita, maswerte kang buhay ka. Mabuti kasi, jalapin niya kasi ayaw niyang pumatay ng tao. Pag naabot ko yan, wala. Tapos, sabihin ko talaga, tumabi kayong lahat. Ako nangyayari dito. Ngayon, kung may runner, walang droga, tapos di tawag-dagdag mo, maghanap talaga ng supply. Somebody will be tempted because it's money. So, pag mayroong drug lord tapos dito, it's an apparatus organization yan May binibilihan. There is buy and there is selling. That is trafficking. Yan ang mahirap yan. Ngayon ko sabihin mo na sa iyo lang, okay lang. Pero pang dagdag ka kasi, kung marami lang ka, sabihin mo, kami lang, mga mayaman kami, may pera kami. Ang mga drug lords will be tempted to produce and to produce more to get rich. Kaya sabihin ko sa iyo, R.J. Jacinto. Well, in his younger days, mahilig. But tanong kita, how long did it take you to earn your first million sa buhay? First million. Okay, ilang years? 5, 6? 5 years to earn your first million. Itong mga mayor, 40% ng mga barangay captain may tama. And there are about 6,000 policemen may tama. Kaya nang inahabol namin, putang ina talagang papatay. Yeah, that's treason. Binabayaran kita dyan. Unahin ka. Ano sabihin, pulis-ness ka dyan. Takutin ng baril-barilan. Unahin kita. Ngayon, kung ganun karami, anong gawin ko? Who will now answer for this misery and agony of the Filipino? Okay lang yung iyo dyan, mga sila Obama, mga ilan ang namatay? Umabot ng 10? Sino pinatay ko? Hindi ko sabihin ko nga, who was your 50th victim? Sige nga, sabihin mo ang pangalan. Paano pinatay? Saan? Basta yung lahat ng nakabulagta dyan, report na human rights violation. Buang. Pero kung sabihin mo, sa Davao, umabot ng sabi ni si Las Cañas ng by the hundreds. Sa 23 years, abot talaga. 600. Yung patay na inkwentro. Pero yung sabi ng taong nakaganon, nakaluhod, patayin mo, kagaguhan niya. Sino mang gagawa ng ganon? Sinong buang patay ka ng ganon, tao nakaluhod na? Pero kung maglaban, sabihin ko talaga, birahin mo. Patayin mo pagka lumaban. Totoo yan. Because, why? Dito sa panahon ko, ang sandapa, ang pagkaalam ko, meron lang konti. It was not until I became president na lumabas, sabi ko, surrender kayo, pagpapatayin ko kayo. Lumabas, nakita ninyo sa TV, by the hundreds of thousands. Si Sid, ang kanya, 3 million kay Santiago noon, General Santiago sa PDEA, past president. Sa kanyang bilang, we have breached the 1 million mark. Who will thou answer for this? Naglabasan, hindi ko talaga alam ganun pala kalala ang tama ng ating bayan sa droga. Who will answer for this? Sinong managot nito? They started years ago yan. Mga payat nakatrupa doon sa barangay. Ang problema sa panahon ko nangyari na ito. So, kailangan sagutin ko ito sa Pilipino.
Putang ina kayo. Kung ako lang naman ang magsakripisyo rin sa kalukuhan ninyo, tabla na tayo. Yan ang problema ko. Eh kung mayor lang ako, wala. May presidente, kanya yan. Eh kaso ako ang na-presidente. Hindi ko naman alam na baski hindi tayo nakita, binoto ninyo ako landslide. Ngayon, kilala mo man sila lahat. Nandoon naman sa debates. Anong pinagsasabi nila? Meron rin ako sarili ang akin. Bakit ako ang nanalo by 6 million lamang? Anong nagustuhan ninyo? Hindi sa aking muka. Ano gusto ninyo? Di ba ang mensahe? Di ba korupsyon ang gusto talaga ng tao putulin? Kasi yung korupsyon, yun ang tagapaghila ng administrasyon. The failure of the last administration, I do not want to mention any particular term of any president, but yun ang pinaka-kalbaryo talaga ng bayan natin, korupsyon. Kaya ayaw ko ng korupsyon. Yung LFTRB na yan, yung mga linya-linya sa boss, 92 sa kanila, pinaalis ko, sekreto lang. Ayaw ko rin magpahiya ng tao. Ayaw ko na, sabihin ko na lang, resign ka na lang. Okay na ako. Hindi kita i-demanda, umalis ka na lang. Resign. So may isa akong kasama since 1988. Pag-umpisa ko sa politika, 1988, naging mayor ako ng Davao City. Hanggang last month, 6 months ago, I was still mayor. Tumakbo ako ng presidente, kasama ko. Dumiskarte siya, iyang parinig. Sabi ko, the first week, bulong-bulungan pa lang, sabi ko, maghiwalay na tayo. Kasi hindi lalabas yung ganun pag walay. Pag ayaw mo pag-usapan, kaya ako sa presidency ko, ayan na sila lahat. Kung ano yung mga kontrata, hanggang dyan sa kanila lang. Nilagay ko kayo dyan, I trust you, may confidence ako sa iyo. You work for the best interest of the country. Palihate, mga military karamihan. One of these days, maubos ng halos lahat sa gobyerno, military na. Kasi isang salita lang. Yung mga direktor, ang putang ina niya, nandyan, magpapirma, wala sa opisina, half day lang. Kaya sabi ko ngayon, putang ina kayo, pag umpisa pa lang ng oras, alas 8, nandiyan ka na. Alas 5, ikaw ang pinakahuling. Pag hindi, mamili kayo. Yan ang gusto mo, o puntahan kita, sampalin kita, o... Kasi ginagawa ko sa Davao talaga yan. Puta na nanipa talaga ako ng tao. Sa totoo lang. Ngayong gano'n, kunin mo yung gasolina sa gobyerno, yung sa basura, ano ka. Talaga in public, sinisipa kita. Sabi ko, huwag kang demanda sa akin. Ha? Ikaw ang nag-umpisa sa problema. Ba? Ngayon, kung idemanda mo ako kasi natadyakan ko yung muka mo, tiisin mo. Kasi ikaw ang naghingi sa problema mo. Ha? Ngayon, merong kasabihan, kinig kayo mabuti. He who is the cause of the cause is the cause of them all. Hindi ka kaabot dito pagputa, hindi mo pinagbili yung, pinalitan yung baterya na bago ng luma, tapos magbili na naman. Kaya hindi mo masabi, stoy, wag din yung gaya. Ako talaga saan? Kita na. Putang ina. Lumuhod ka. May isa akong gambling lord sa Davao. Pagdating dyan sa pulis, barak, pinababa ko. Pinaghampas ko siguro ng mga almost 50 times. Talagang, nandyan yung
Ano yung media? Sabi, gusto ninyo, ipapina. Tapos kinakausap na, wag na lang kasi pinaluhod ko talaga dyan sa gate mismo ng pulit. Pinaghampas ko, putang ina ka. Sinabi kong wag eh. Alam mo, sabi ko, hindi ako mawili maging alis pagka-mayor. Kaya ako sabihin nila, si Duterte, gano'n, hanggang 1 taon lang. Oh, di mabuti. Yan ang swerte ko. Yan ang sinabi, binutaw ka ng mga Pilipino sa Thailand para manalo ka ng presidente. Pero pag nakasabi dyan sa akin, pero abot ka lang ng 1 taon, tapos matanggal ka, okay lang akin. Okay talaga ako. Sabi ko minsan, barilin ka sa likod, okay ako. Maghintayin ko na lang kayong lahat na magaganda kasi doon man talaga kayo pupunta. Sus! Yung magaganda na kiat, iba-ibang boyfriend, wala. Doon kayo, magkikita-kita na. Huwag kayo sa langit. Wala na. Makita mo puro anghel. Gusto mo hawakan yung kamay, lilipad pa parang kalapate. Tapos magsige ka lang tingin. Nagpapatrolyo yung Diyos dyan. Sige lang tayo ganon, sige dasal. Matay tayo niyan. Sa impyerno, dumating na yung